Isang daw na kaluluwa ang naghahangad ng katahimikan. Sa pamamagitan kaya ni Ana ay matagpuan na niya ang katahimisang inaasam. Ngunit paano matutulungan ni Ana ang kaluluwa kung ito ay hindi niya natukoy? May mga nagsasabing isang ina na inabandona ang nagpaparamdam na kaluluwa. Ang isa naman ay sinasabi ng kapatid niya na may kapansanan ang doon ay nagpapakita. At ang iba naman ay naniniwalang ang anak na nangungulila ang gumagala. Sino nga ba sa kanila ang kaluluwang humihingi ng hustisya? Ang sa ina, sa kapatid, o sa anak? Kuha na lang kayo ng pagkain dun, ha? Bakit di mo muna natulog? Morning, sis. Sarap ng tulog ko, ah. Ang lamig kasi. Oo nga, ang aga mong gumising eh. Nandiyan ka kanina sa sofa. Parang ang lalim-lalim ng iniisip mo. Hindi pa naman ako pumupunta dun, sis. Kagaling ko lang kaya sa kwarto. Kagising ko lang. Nako, sis. Santo ka pa yata, eh. Hi, good morning! Hi, good morning din po. Bago lang ba kayo dito? Mga 1 month pa lang po. Anyway, ang nga pala si Mrs. Garcia. Ano po? Bago din pa rin ako dyan sa kabilang bahay. Ano ka bang nararamdaman mo ang alagat sa bahay? Wala naman po. Alam mo, mayroon mo kakaibang nararamdaman sa bahay. Alam ko yung isang tao kung may nararamdaman at may third eye. Naku, baka nagkakamali lang po kayo. Wala naman po akong kakaibang nararamdaman sa bahay namin. Siguro nga nagkakamali lang ako. Sige, Ana. Tawagan mo lang ako pag may kailangan ka, ha? Sige po, salamat po. Ana! Okay din ang payment niyo sa bahay, ah. Kahapon ko pa in-expect ang bayad niyo, ba't hanggang ngayon wala pa? Naku, Miss Terry, pasensya na po kasi kahapon po nagpunta din po kami sa bahay niyo. Kaya lang po kasi wala pong tao doon. Ay nako, kabago-bago niyo dito eh. Nagbili na ako sa kapatid mo kahapon na hindi nagsasalita. Dalhin niyo na lang mamayang gabi sa bahay, ah. May date pa ako ngayon, nakakasira kayo ng mood. Ay, dapat hindi mo malang sa akin sinabi nung nagpunta pala dito si Mrs. Terry kahapon para ihatid natin yung bayad sa kanya. Nagbilin daw siya sa'yo. Ha? Wala naman sa akin binibilin kahapon. Maghapon kaya ako nasa kwarto. Paano nangyari yun? Ay, dadalawa lang tayo dito sa bahay. Ewan ko sa kasera niyo, sis. Baka multo na kausap niya. Ang aga-aga, galit na galit siya sa akin, natalakan tuloy ako. Sino yan? Oh, Mari, kamusta? Buti na padalaw ka. Buka mo na, Mari. Kamusta naman? Buti naman napadalaw ka. Oo nga. Buti na lang maaga umalis ang kumpare mo.
Ngayon lang ako nakapupunta dito sa iyo. Kamusta naman ang buhay may asawa? Okay naman. Eto, nag-a-adjust pa rin bilang home manager. So far, so good naman. Ewan ko ba, dito lang ako sa bahay namin hindi makapag-adjust. Ha? Bakit naman? Paano kasi? Bukod sa amin, parang feeling ko may iba pa kami kasama dito sa bahay. Uy, Mare, huwag ka naman ganyan. Matatakotin kaya ako. Pero alam mo ba, may bali-balita na dati palang talahiban ito kayo natitirikan ng bahay nyo. May aksidente daw na naganap, 10 taon na nakalipas. May mga namatay at yun daw nagmumulto. 3 years ago, meron daw dalaga ng upahan dito. Isang umaga, habang naglilinis daw yung dalaga, ang sabi-sabi, yun daw yung ina na na-hit and run. 2 years ago naman, may nangupahan daw estudyante. Natutulog daw yung estudyante at nang magising ito, may nagsasabi na yun daw yung kapatid na bulag na anak din ng ina na na-hit and run. Then last year lang daw, isang guard naman yung nangupahan dito. Wala namang tao. Ano ba katok ko lang naman ako? Ang sabi-sabi, yun daw yung isa pang anak na babae nung na-hit and run. Oh, mag-ayos kayo dyan, ha? Saya-saya na. Okay, sige. Oh. Alam mo, parang hindi ako makatulog ngayon. Ang ganda-ganda ko pa ngayon. Sandra! Alika, anak, Sandra! Ano?
Nay! Nay! Huwag niyo ako iwan! Ate Sandra! Huwag niyo ako iwan! Gising, Han. Gising. 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 Binabangot kayo yata. Sally, hindi ka nila iniwan. Inaantay ka na ng iyong ina at kapatid. Sana matahimik na yung kaluluwa mo sa kabilang buhay.